Happy Sabbath sa inyong lahat. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan ay sa Kanya. Kamayan nyo na yung katabi nyo, sabi nyo, Happy Sabbath. Tanungin mo sa kabila, magkano ba ang pera mo sa bangko? May natira pa ba? Alright. Happy Sabbath sa ating mahal at galang-galang Pastor Nestor Manga. Palakpakan natin. Kay Sister Pe. Ba Sister Pe? Ayun. Ganda ng palda ni Sister Pe. Handang-handa na papuntang Mindanao. And of course, Sister Lisel. Palakpakan natin. Ang ating tawag dito. Nakalimutan ko tuloy yung napapanood ko lagi sa pelikula eh. Sino ba yan? Yung ginanap ni Marian Rivera? Marimar. Ganda ng suot ni Sister Lisel. Ba't ang ganda ng suot ninyo ngayon? Sister Tessie, Nanay Tessie. Happy Sabbath. Of course, sa ating mahal at galang-galang Elder Jason De Leon, ng ating Makata. Parang naisip ko tuloy na i-record yung sinasabi niya sa Pastor Lahi Live. Matagal na kami naghanap maglalagay eh. Konting practice pa. Ayan. Of course, dito po kasama yung aking mga pamangkin. Nandito. Pwede ba tumayo kayo? Ayan. Tanggalin yung mga maskara nyo para makita nila yung itsura ninyo. Ayan. Ayan. Tumingin kayo doon. Ayan. Ayan. Tingin kayo sa kanila para makita nila yung mga mukha ninyo. Maganda ba? Gwapo ba? Ayan. Opo na kayo. Of course, dito rin ating radio technician ng Love Radio, no other than Brother Raul. And of course, ang kanyang kabiyak, walang iba, si Marian Rivera. Tayo yan si Marian Rivera. And of course, si Lingling. Sana si Lingling? Yan, yung ating future artist, mga kapatid, singer, songwriter, and guitarist. Yan. Sila Pastor Nestor, napanood nyo na yung angklong, yung sa burol ng aking mahal na nanay, ay nandoon yung ating mga angklongers. Arisada, tama ba yun? Angklongers. Sila po mga kapatid ang nagkapag-perform na pag mayroong mga VIP. Pag dumating dito yung ambassador ng Britanya at mga iba-ibang bansa na pumupunta dito, sila ho ang tinatawag. At nung birthday ni Imelda Marcos sa Malacanang, inimbitahan po sila magtugtog lang ng isang awit, mga kapatid. Binayaran sila ng 1 milyon. Grabe. Palagpakan natin. Pero sa atin, libre na. Baka may natira pa sa 1 milyon, pang blow out naman dyan. And of course, ang ating mahal na Pastor Nestor Pagunasan, Arma, wala rito. Oo. Tumalon daw sa mataas na puno, nagtumbling, napila yung paa. Alright. Happy Sabbath sa inyo mga kapatid. Kinagagala kong makasama kayo sa Sabbath na ito. And of course, ba Sister Gemma nandito ba? Sinundo pa, ayan. Nais kong pasalamatan mga kapatid, unang-una, ang ating bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos sapagkat siya ang Diyos na gumagawa ng milagro, siyang bugtong at buhay na Diyos na gumagawa ng paraan. At kahit iniisip mo nung wala ng paraan. Naalala ko yung kwento ni Abraham nung inihandog yung kanyang anak na si Isaac. At nung hinandog yung kanyang anak na Isaac, mga kapatid, ang sabi ng bugtong at buhay ni Abraham, mayroon ako ipapagawa sa iyo. At ang sabi ni Abraham, ano po yun, Panginoon? Gusto kong ihandog mo yung anak mo sa akin. So parang bumagsak yung mundo ni Abraham. Sabi niya, paano to? Kaisa-isang anak ko to, ihandog ko pa. Ihandog mo siya sa akin doon sa bundok ng handugan. So ang ginawa po ni Abraham, mga kapatid, pumunta siya, sinama niya si Isaac. Pagdating doon, sabi niya, anak, halika, mayroon tayong ihandog. Nagdala doon ng mga kahoy. At pagdating doon sa bundok, sabi niya, Papa, saan naman dito yung ihandog na hayop? Sabi niya, wala. Ikaw ang ihandog ko. At alam mo mga kapatid, si Isaac ay naging masunurin na anak sa kanyang ama.
siya po ay humiga doon sa hinandugan. At pagkatapos mga kapatid ay nung siya ay sasaksakin na, ay pinigilan siya ng anghel at sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ngayon Abraham, alam ko na talagang mahal mo ako na kahit ang anak mo ay hindi mo pinagkait sa akin. At nung tinatanong ni Isaac si Abraham, sabi niya, saan tayo kukuha ng tupa? Ang sabi ni Abraham, God will provide. Sabihin mo sa katabi mo, God will provide. Jehovah Jireh. Ang bugtong at buhay na Diyos ay siyang magpo-provide ng iyong pangailangan. Nalala ko kapatid, nung yung aking nanay mga kapatid ay natulog. Sa atin po mga kapatid, wala akong namamatay. Pastor Nestor, natulog. Okay? At nalala ko nung, kasi ako tuwing pupunta yung studio, medyo may, dito siguro dyan sa may sagingan ang layo. Tuwing bumabalay ako, lagi kong hinahag si mama, lagi ko siyang kinikis. Tapos sabi ko, Mama, I love you. Lagi kong sinasabi sa kanya. At pagkatapos, yung aking noo ay lagi kong ginaganon sa ilong niya kasi pareho kayo matangos ang ilong. Tapos, minsan naiinis sa akin yung kasi tinatagalan ko. Tapos, nung last time, ginaganon-ganon niya ako. Ginaganon-ganon niya ako. So, yun po ang ginagawa ko mga kapatid. Pagkatapos, pag magla-live na ako, nung bumalik na ako sa pagla-live, ay sabi ko, magla-live na ako. Sinasabi ko sa kanya. At pag pinapaliguan ko siya, Sister Tessie, pag pinapaliguan ko, lagi ko siyang kinakantahan. Kinakantahan ko siya habang pinapaliguan para naman maramdaman niya na hindi siya burden sa akin. Okay? Isang malaking pribilehiyo mga kapatid na tayo ay makapaglingkod sa ating mga magulang. At sana yung ating yung mga anak natin dito sa Pilipinas, talagang yung mga anak kayamanan ng mga magulang yan. Sa ibang bansa, mga kapatid, kawawa yung matatanda doon. Sa Japan, mga kapatid, noong unang panahon, kapag matanda ka na, ang gagawin ng mga Hapones, dinadala nila sa bundok yung nanay nila. Pag matanda na, Nanay Tessie. Pagkatapos, dinalagay nila doon sa bundok na puno ng yelo at doon iniiwan yung nanay nila hanggang sa mamatay sa lamig. At one time, yung isang binata, bit-bit niya yung nanay niya. Kasi hindi na makalakad, binit-bit yung nanay niya, dadalhin niya na sa bundok. Yan po talaga ang ginagawa nila. So nung bit-bit ang nanay niya, naalala niya yung nanay niya, gumaganon, pak, manarinig siya. Nung tinignan niya nanay niya, binabalik ng nanay niya yung mga sangang nadadaanan, Pastor Nestor. At sabi ng anak, sabi niya, Mama, ano bang ginagawa mo? Bakit mo binabalik yung mga laman? Sabi niya, para pag uwi mo mamaya, hindi ka maligaw. Nung hinatid niya yung nanay niya noon mga kapatid, ginawa niya, binalik niya yung mama niya. At nakipaglaban siya. At yung tradisyon na yun ng mga Hapon ay nawala dahil sa kanya. Sa Amerika mga kapatid, ang mga nanay, mga tatay, nandoon dinalagay sa home for the aged mga kapatid. At karamihan doon mga kapatid, yung mga nag-alaga, hindi rin naalagaan ng maayos yung mga magulang dahil unang-una, hindi naman kadugo yun. Kaya dito sa atin mga kapatid, ay ang mga magulang ay ginintuan at sana yung mga anak na nandito ngayon, ipadaman ninyo yung pagmamahal sa inyong mga magulang sapagkat hindi sa lahat ng pagkataon ay kasama ninyo mga magulang nyo. It's a rare opportunity na maipadaman ninyo. We are so blessed lang mga kapatid. Maraming salamat Sister Badet. I'm so blessed dahil kahit pa paano mga kapatid, ay nakapag-video pa kami ni Mama. Okay? Kayo mga nanay ninyo, videohan ninyo habang nagbibideo, habang gumagalaw pa, habang nagsalita pa, i-video nyo na. Ipadaman nyo na yung pagmamahal ninyo habang maaga pa mga kapatid because ang ating mga magulang ay hindi natin kasama palagi. Ganon po mga kapatid. So, nais kong pasalamatan ang unang-una pong kapatid, yung ating bugtong at buhay na Diyos. God provided everything. Isipin mo mga kapatid, nung nawala yung nanay ko, papunta ka pa lang ng St. Peter. Magkano binayad natin St. Peter? Kailangan mo kagad 60,000. 60,000 kagad. Saan mo pupulutin yun? Bigla kagad 60,000. Biglaan.
Ha? Pero talaga ang bugtong at buhay na Diyos provide. Ha? Kasi pag hindi ka nakapag-provide, ang gagawin nila doon, pag nilagay mo yung patay doon, ilalagay lang nila sa tabi yun, nila asikasuhin yun. Oh. At ang pinakamalungkot doon, mga kapatid, yun bang bilang isang anak, mayroon kang tungkulin sa magulang mo, tapos hindi mo magampanan at yung pinaka last moment. Nung nawala yung tatay ko, nalala yung nangyari sa tatay ko, mga kapatid, na namatay ang tatay ko na parang aso lang niya, parang baboy yung alam mo yung baboy na tawag nito, yung baboy na nagkasakit. 'Di ba? Ang ginagawa ng mga baboy na nagkasakit, Pastor Nestor, tinatapo na lang yan, binabaon. At yung mga salarin, mga kapatid, yung 5 tao, mga kapatid, na salarin ng pagkamatay ng tatay ko, nandyan pa yan ngayon. At tuwang-tuwa at tanggap na mga tao. Yung mga taong nanluko sa mga back to Christ, yun pa ang sinamahan nila. At yung the same na kasinungalingan na isinabi sa kanila, ay tinanggap rin nila, mga kapatid. At yung mga taong salarin sa pagkawalan ng aking ama, ay yun pa ngayon ang bida. At yun pa ang sinamahan nila. Ha? Well, nung nawala na yung nanay ko, sabi ko, ito na ang countdown natin, mga kapatid. Ito na ang umpisa ng kalbaryo ng mga taong ito. Yung hindi, alam mo yung tatay ko, hindi man lang nalamayan, wala talaga. Ang pangit talaga, Pastor Nestor. Yun pag namatay yung di ba pag may namatayan, yung like for example, yung tatay ni Brother Olong, namatay yung tatay niya, ang haba talaga ng asawa ito. Ang haba ng linya, mga kapatid. Ang daming tao. Ilan yung anak ni Papa mo? 13 sila kaagad, mga kapatid. Tapos ilan yung apo? 89 yung apo niya. Plus yung apo niya, mayroon pang mga apo yun, mga kapatid. Ang sobrang dami. Sabi ko, dumating na yung clan nila. Sabi ko, hindi clan yan. Isang bansa na yan. Risada country. Sobrang dami, mga kapatid. At ako naman, pati yung mga politiko, sunod-sunod na pupunta doon, mga kapatid. Ini-schedule na lang kasi magkalabang partido. Tapos yung hinatid ng kapatid, ang haba ng linya. Tapos yung mga pagkain na hinanda, mga kapatid, kulang pa. Isipin mo yan, na sobrang dami ng tao. Minsan nga, yung aso mo namatay. Sana ba ito siling-lingon, namatay ng pusa? Iyak siya ng iyak, mga kapatid. Pusa pa lang yun. Pinaglamayan pa. Yung pusa, pinaglamayan pa. Pero mga kapatid, si Commander Lahi, inilibing lang na parang baboy. Yan ang totoo, mga kapatid. Hindi mo na pwedeng pagandahin pa yung kwento na yan. Dahil yan ang totoo, mga kapatid. Ang tawag yan ang hubad na katotohanan. Pinaganda namin ang libingan eh. Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Kayo, mga Israelita, pinapaganda ninyo yung mga libingan ng mga propeta ninyo. Pero kayo din ang nagpatay sa mga propeta ninyo. Isipin mo yan, Pastor Nestor. History repeats itself. Yung mga taong pumatay sa bugtong na sugo, yun din ang nagpaganda ng libingan. At yun ang inihula at sinabi ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinagkaitan kayo na masilayan si Commander Lahi sa huling kapanahonan. Pinagkaitan kayo na makita siya sa huling kapanahonan. Pinagkaitan kayo maalayan sa ng bulaklak, mga kapatid. At habang nakita ko na yung mga kapatid ng Back to Christ nag-alay ng bulaklak sa aking ina, ay doon ko, mga kapatid, sabi ko, yung mga hindi nagawa na mga kapatid ng Back to Christ kay Father Lahi ay nagawa nila sa aking nanay. Kaya ako po, mga kapatid, ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran na dumamay, tumulong. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga text na condolence, sa inyong mga pagdalo. Of course, sila Pastor Nestor, nandoon kagad si Sister Pe. Ako po yung naglalakad, lahat ng mga papilis ng mga kapatid, kasama sila
Sister Marian at saka si Brother Raul. One time si Sister P lang yung naiwan doon sa sa St. Peter, siya yung bantay doon. Sabi ko, pag may pumunta dito, sabi niya, sino kaya ito? Ha? Pag tinignan nila, ano mo yung namatay? Oh. Sister P yung naabutan ko doon. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran natin, Luzon, Visayas, Mindanao, nagpaabot ng kanilang tulong. Maraming salamat po sa inyo. I am forever indebted to you. Alam niyo mga kapatid, bilang isang pastor at bilang isang mangaral, ay hindi po maganda mga kapatid na yung inyong pastor ay nagkakautang sa inyo. Dapat yung pastor nga nagpapautang sa inyo. Ha? Kaya yung inyong binigay na tulong mga kapatid, I will be forever indebted to you as your pastor mga kapatid. At sa abot ng aking mga kaya, yan ay susuklian ko ng tripling pagmamahal at pagtulong sa gawain ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, lalo na po dito sa Palawan, sapagkat ako po ay narito. At ito po ang umpisa mga kapatid na iikutin ko lahat ng simbahan dito sa Palawan. And of course, yung ating bagong simbahan na itatayo dito mga kapatid, dito sa doon kina Brother Bong Putente. Sabi ko, ihanda mo na yung mga gamit dahil itatayo yung simbahan diyan at isa sa punang. Tsaka dito sa Japila, mga kapatid. Sino ba taga Japila dito? Taas kamay. Alright. Ilan kayo doon? Dalawa? Ano sabi ng Biblia? Ano sabi ng mga nakasulatan? Isa o dalawa na nagkatipon-tipon. Ako ay nasa kalagitnaan ninyo. Hindi mo kailangan ng 10, 2, 3 lang. Bahay sambahan na. Ang goal natin mga kapatid, in one barangay, isang simbahan mga kapatid. Paano pastor, hindi ako marunong mag-testimonyo, hindi ako marunong mangaral. Madali lang mga kapatid. Ikwento mo lang paano ka naging back to Christ mga kapatid. At ipanalangin mo sa bugtong at buhay na sabihin mo, bugtong at buhay na Diyos, bigyan mo ng kapangyarihan ang testimonyo na aking buhay upang ako'y mahikayat ng mga kaluluwa mga kapatid. Nalala mo si Apostol Pablo mga kapatid nung siya'y humarap kay Haring Agripa? Kininto niya yung buhay niya mga kapatid. Anong sabi ni Haring Agripa? Ang tindi mo muntik mo na akong mahikayat Muntik mo na akong mahikayat. Pero sabi niya, hayaan mo, papatawag kita uli. Hindi niya tinanggap agad mga kapatid yung kaligtasan. Sabi niya, hayaan mo, pag magkalugar ako. Pagpatuloy natin ito yung ating pag-uusap mga kapatid, hindi niya tinanggap kaagad. At nangyari mga kapatid, ay namatay si Apostol Pablo at siya naman ay nag-rebellion yung kanyang mga nasakupan. Siya po ay namatay mga kapatid, hindi niya natanggap yung kaligtasan. Kaya tayo po mga kapatid, ang goal natin by this year, 2022, yung mga mahal nyo sa buhay mga kapatid, umpisahan nyo ng mangaral. Umpisahan nyo ng i-share yung mensahe ng kaharian sa kanilang mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ngayong, nandiyan na ba Sister Gemma? Papunta na. Papunta na pala. Alright. Now, ang topic ko po ngayong umaga na ito ay pinamagatan kong, paano ba ako magagawa ng epekto sa aking mundo? Paano ba ako magagawa ng epekto sa aking mundo? Ibig sabihin, mayroon kang magagawa. Sabi mo sa katabi mo, mayroon akong magagawa. At dito po mga kapatid, basahin po natin sa ating talata, ating power verse, Hebrew chapter 11, verse 23. Magsitayo po tayong lahat, sabay po natin basahin ito. Sundan ninyo ako. Hebrew chapter 11 verse 23, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang sabi, sa pananampalataya nang ipanganganak si Moises, ay tinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Pwede na kayo mo po.
Kahapon mga kapatid ay habang kami po papunta ng El Nido, dumaan po kami doon kina Mother Bing. Sabi ko, Mother Bing, dadaan kami dyan, magkakain kami ng noodles. May dala akong noodles. At doon namin pinaluto yung noodles. At habang kumakain ng noodles, ay nakita namin yung apo ni Mother Bing na napakagwapo. Ang pangalan niya ay si Archer. At yung lahat ng mga pamangkin ko, sabi ko, kadlungin ninyo si Archer. So kalong-kalong nila, isa-isa sila mga kapatid, kinalong nila si Archer. Yeah? At dito mga kapatid ay sinabi ng banal na kasulatan, itong si Moses daw, ang sabi dito, sapagkat kanila nakitang maganda ang bata. Gwapo ang bata mga kapatid. Alam mo doon sa mga pagan country, like for example India, pag maganda ang bata mga kapatid, ang ginagawa nila, yung magandang bata, tinatapon nila sa ilog. Kasi yung ilog na yun ang Diyos nila. Yung medyo pangit-pangit na bata, at medyo may diferensya, yun ang hindi nila tinatapon. Kaya doon sa inyo mga kapatid, maraming gwapo at maganda namatay doon. Doon sa ilog, dahil naniniwala sila na yung ilog na yun ay Diyos. Napakagandang bata. At ang sabi natin talata mga kapatid, ating pag-aralan ngayon, posible ba na ikaw ay gamitin ng bugtong at buhay na Diyos upang makaepekto ka sa paligid mo, sa iyong kapaligiran? At meron po isang babae mga kapatid, alam ko bakit itong binigay ko ngayon, kasi ang pag-aaralan natin ngayon, ang babae na papangalan niya ay si Jochebed. Si Jochebed mga kapatid, kilala ba niyo yun? Siya po ang nanay ni Moses. She is the mother of Moses. Siya ang nanay ni Moises. Kasi sabi ko habang iniisip ko yung nanay ko, sabi ko, ano kayang talata na pwede kong magamit sa inyo na mai-relate ko sa aking buhay at sa aking mama. Sapagkat kung wala yung nanay ko, walang pastor lahi ngayon. Yan po mga kapatid ang katotohanan. Siya ang nanay ni Moses. At dahil sa kanyang ginawa mga kapatid, dalawang bansa ang kanyang naapektuhan, ang bansang Israel at ang bansang Egypt. At yung kanyang anak na si Moses ay nagkaroon ng isang spiritual na influence sa dalawang bansa na ito. Mayroon pong inuutos ang hari ng Ehipto. Nakita ng mga Ehiptoano, sabi niya, mukhang parami ng parami itong Israel at tayo kunti lang. Kanina si Makmak, may dala siya doong rabbit. Sabi niya, ano yun, Mak? Sabi niya, dalhin ko, Pastor. Sabi ko, alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba yung ginagawa ng rabbit? Kain lang niyan at saka anak ng anak. Magandang tingnan sa una, pero kalaunan mapapagod ka kasi kain yan. Kain yan. At nung makita ng mga Ehiptohano, mga kapatid na parami Israel, sabi, delikado ito. Pag nag-rebel dito, talo tayo. Sabi niya, gawin natin. Magawa tayo ng batas na lahat ng mga lalaki patayin pag pinanganak. Kaso yung mga nagpapaanak, takot sa Diyos. Hindi nila pinapatay yung mga bata. Kaya ginawa nila mga kapatid, talagang hinigpitan nila yung batas. Kaya nung nabuntis itong si Jochebed mga kapatid, ay itinago niya yung kanyang pagbubuntis. Labag po yun sa batas ng Ehipto. Tinago niya. At sinikap niya mga kapatid na hindi ko alam kung anong ginawa niya na tuwing dumadating yung mga gwardiya na dumadaan sa bayan na hindi umiiyak si Moses mga kapatid. At nung talagang palaki na ang bata mga kapatid ay hindi niya na maiwasang maitago, ay gumawa siya ng isang basket. Nagtahi siya ng basket mga kapatid at kanyang nilagay doon si Moses at doon nilagay sa ilog. At yung bantay niya ay yung kanyang kapatid na si Miriam. Isipin mo kapatid, yung ilog na yon ay napakaraming buhaya. Pumunta kami ng crocodile farm mga kapatid. Ang laki ng buhaya. Alam niyo anong pangalan ng buhaya? Makmak. Sabi ko, kaya pala hindi sumama si Makmak dito. Dito pala yung kamag-anak niya. 20 feet
long crocodile sa Nile River. Doon nilagay si Moises, mga kapatid. At yung kanyang kapatid na si Miriam, yun ang nagbabantay. Ha? So ito po nangyari. Exodus chapter 2 verse 1 to 3. Purihin ang bugtod po dito. Sabi, at isang lalaki sa lipi ni Levi ay umaon at nag-asawa sa isang anak na babae ng lipi o lahi ni Levi. At ang babae ay naglihi at nanganak na isang lalaki at nang kanyang makita na maganda ay kanyang itinagong 3 buwan. At ang hindi na niya maitagong malaon ay kinuha niya isang takbang yantok at pinahiran niya ng beton at ng sahing. At kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. Ha? Mga kapatid, kung gusto mong mayroong nakakaapekto ka, ha, sa paligid mo, mag-invest ka sa ibang tao. Ha? Mag-invest ka sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Paano ba kayo mag-invest sa bugtong at buhay na Diyos? Ha? Kung gusto mong mayroong kang magagawa sa libutan ito at marami kang magagawa, mag-invest ka sa bugtong at buhay na Diyos. Paano kayo mag-invest sa bugtong at buhay na Diyos? So, magitan ng inyong sa inyong panalangin, sa inyong pagbibigay ng inyong tithes and offering. Nag-invest ka sa bugtong at buhay. Sabi ng bugtong at buhay ng Diyos, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupang ito. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Anong gagawin mo? Itatapon mo yung pera sa langit? Ha? Para yung lalaki, sabi niya, kinuha niya yung pera niya. Dami niya pera. Sabi niya, bugtong at buhay ng Diyos, saluhin mo ito. Ang lahat ng umangat sa'yo, ang babagsak sa akin. Hindi bagsak lahat. Kunin mo na lang kung magkanong kaya mo. Yung mahulog sa akin. Ha? Mayroon po pamamaraan, mga kapatid, na ikaw ay mag-impok ng kayamanan doon sa langit, mga kapatid. Yan ay ang pagtulong mo sa gawain. Lalo na ngayon, mga kapatid. Ha? Ang panahon ng paglipad ng agila, mga kapatid, hindi tayo lilipad, mga kapatid, kung hindi tayo magtutulungan. You have to be very, very faithful sa bawat kusing ng inyong pagbibigay ng tithes, mga kapatid. You have to be very faithful. Ha? Alam mo, mahirap ang buhay. Ha? Yung naghahabol ka ng pagpapala, mga kapatid. Hirap yun. Pero kapag ikaw ay nag-faithful ka sa pagbibigay ng tithes and offering mo, anong mangyari? Hindi ikaw ang naghahabol sa pagpapala. Yung pagpapala ang naghahabol sa iyo. Ha? Yung palang pagtabi mo, mga kapatid, makinig kayo. Yung palang pagtabi mo ng tithes and offering, doon na umarangkada na ang pagpapala sa iyo. Subukan ninyo. Pagkatanggap mo ng pagpapala, itabi mo kaagad yung tithes and offering mo. Umarangkada ang pagpapala na kaagad yon. Ramdamin nyo yan, mga kapatid. Subukan ninyo yan. Ha? Huwag kayong basta makontento lang sinasabi ko. Subukan ninyo yan. Sabi ng bugtong at buhay, subukan ninyo ako eh. Ang bugtong at buhay na Diyos mismo ang naghamon sa'yo. Ang gagawin mo na lang, sundin mo, naniwala ka nga na si Commander Lahi patay, naniwala ka na nandoon sa Amerika. Na kahit patay na, naniwala ka nandoon. Yung sa sinabi ng bugtong at buhay, hindi ka maniwala. Ha? Huwag lang kayo basta maniwala sa sinabi ko, subukan ninyo, mga kapatid. Upang kayo mismo ang pagpapalain. Itong si Jochebed, mga kapatid, yung nanay ni Moses, ay nag-invest sa kanya anak. Pinag-invest talaga niya. At itong kwento, mga kapatid, itong lahat ng mga Israelites ay naging alipin sila sa Egypto sa matagal na panahon. Almost 300 years. Ha? At gusto nila makakita ng ebidensya, isang katibayan, na talagang sila ay hindi pa kinalimutan ng bugtong at buhay na Diyos at naghahanap sila ng pag-asa. Ha? Parang back to Christ, mga kapatid, naghahanap kayo ng pag-asa. Ha? Yung ibang tao, mga kapatid, umaasa pa rin sila. Nababalik si Padre Lahi. Ha? Tuwing araw ng mga patay, nandoon sila doon sa himlayang Pilipino at iniisip nila na si Commander Lahi babalik galing Amerika. Hindi ko alam kung mayroong species papuntang ilalim, nung inilibing na ay pumunta sa Amerika, tapos lilipad ulit, pupunta dito. Hindi ko alam kung paano nila, alam mo yung ganon? Ha? Pastor Nestor? Naisip mo ba yon?
dalaw ng dalaw doon sa libingan ng mga himlayang Pilipino, na inisip nila na babalik si Padalahi. Katulad sa mga Israelites, na inisip nila na babalik si Elias galing sa langit. Yung bumalik, hindi naman galing sa langit. Ang bumalik ay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias. Kaya sabi ni Padalahi, sa pagbabalik ko ay makikilala pa kaya ninyo ako? Kaya kayo narito mga kapatid, dahil isa kayo sa mga pinili ng bugtong at buhay na Diyos na nakakilala ng espiritu at kapangyarihan. At nakita dito mga kapatid, umahanap sila ng pag-asa na kung saan yung mga Israelites ay alipin. Isipin mo yung kapatid, pag sinabi ng, alam mo sa China mga kapatid, mayroong batas doon, 2 lang dapat ang anak mo. Sa sobrang dami nila mga kapatid, ang ginawa ng ibang mga nanay dahil mahal na mahal yung anak nila, nilalagay nila sa basket, iniiwan kung saan-saan at nagmamatyag sa malayo. Mayroong isang anak mga kapatid na babae na iniwan doon na kuha ng foreigner, dinala sa Amerika. Tapos may sulat doon mga kapatid hanggang lumaki na yung babae at hinanap niya yung kanyang magulang mga kapatid. At nung magkita sila, nagyakapan sila na umiyak. Yung bata, hindi siya nagtanim ng galit doon sa kanyang mga magulang dahil mayroong batas. 2 lang dapat ang anak. Ayaw nilang patayin yung anak nila, nilagay nila sa basket mga kapatid. Kaya maraming mga Chinese, American doon sa Amerika dahil pinagbawal sa China ang mag-anak ng marami. Kaya dito po mga kapatid ay si Moses ay yung lugar ng panahon na kanyang kapanganakan, bawal isilang, bawal manganak ng lalaki. Isipin mo yan. Parang baksin yan eh. Di ba? Lahat magbabaksin. Ano sabi ni Duterte? Pagbabaksin kayo, kung hindi, puntahan ko kayo, ituro ko sa puwet nyo yan. Tapos nagbarangay-barangay na. Kayo doon sa Mindanao, Pastor Nestor. Paano ba dumami yung mga kapatiran natin doon? Halos linggo-linggo mga kapatid. Ang daming nababautismuan sa Mindanao. Bakit? Dahil sa baksin. Bakit? Tayo lang mga kapatid sa karamihan ng mga sekta. Si Pastor Lahi lang ang gumawa ng letter of vaccination exemption mga kapatid. Dahil mayroong batas that there is a separation between church and state. Kung magkapangyarihan ang gobyerno, mayroon ding kapangyarihan ang iglesia. Mayroon ding kapangyarihan mga kapatid. Kaya narito ang mga mamamayan ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos upang tayo po mga kapatid ang magdidikta sa gobyerno kung ano ang dapat natin gawin. Hindi tayo ang magdikta para sa atin. The government was not created to dictate what the church could do, but the church, which composed of religious believer, to unite and to dictate what would be the actions of our country. Ano ba ibig sabihin nun? Dumilat na kayo. Matagal kong pinagpraktisan yun. Alam mo mga kapatid, ito si Josephine mga kapatid, hindi man lang niya inisip na yung kanyang anak na si Moses ay maging tagapagligtas sa Egypto. Wala siyang inisip na ganun. Kayo mga nanay at mga tatay, nung pinalabas yung anak niyo, ano bang naisip mo? Ito paglaki nito. Gusto ko maging mayor ito gobernador. Ito maging milyonaryo ito. Yun agad ang nakikita ninyo. Ano ba yung, Pastor Nestor, nung lumabas yung unang anak mo? Bibira o sa panganay mga kapatid ang gwapo. Totoo yan. Niwala ba kayo doon? Sabi nila, bakit ganun? Kasi ang panganay daw, trial and error daw yun eh. Bibihira daw yung gwapo at maganda.
Sabi niya, bakit maganda yon? Sabi ko, baka hindi yun ang panganay. May nauna. Ha? Karamihan ng mga anak, mga kapatid, ang gusto nila, yung anak nila ay maging presidente. Ha? Tingnan mo yung si Nanay Junicia Pacquiao. Sabi niya, ayaw ko talaga yung anak ko maging presidente. Pero kung nasaan si Pacquiao, nandun siya, nangampanya na siya. Ibuto yung anak ko pagka presidente. Ha? Maraming galit, bakit tumakbo si Manny Pacquiao? Hayaan mo na tumakbo yan. Karapatan naman lahat ng Pilipino, basta Pilipino ka, at may pera ka, di tumakbo ka. Nasa tao na yun kung ibuboto mo yan o hindi. Ha? At karamihan mga kapatid ng mga nanay, iniisip nila yung anak nila ang pinakamatalino sa lahat. Ha? Yun ang iniisip ng mga nanay. Ha? Kaya itong si Josephine mga kapatid, hindi rin siya kaiba sa ibang mga nanay. Malaki yung kanyang pananampalataya sa kanyang anak. Sabi niya, mayroong potential itong anak ko. Bakit? Sa itsura pa lang, sabi niya, ang gwapo. Ha? Totoo man yan, basta may itsura ka. Talaga may potential ka. Ha? Nung tumakbo nga si Duterte pagka-presidente, iniisip niyo, pipiliin ka. Sino pipiliin ko? Karamihan ng mga babae, ito, bubuto ko si Bongbong kasi gwapo. Ha? Pag pangit, ayoko yan, pangit. Nalala ko nung tumakbo ako ng presidente sa campus namin. Meron akong schoolmate doon na taga Papua New Guinea, babae. Kasama ko pa sa radio station, kaibigan ko pa, hindi niya ako binoto. Sabi ko, Eggy, why you need that vote for me? Sabi niya, what is the reason? Sabi niya, why did you vote for my enemy? Sabi niya, malaki daw kasi ang puwet. Yun lang ang dahilan mo, bakit mo binoto siya? Ha? Lahat po, mga makatid, mga magulang ganon. Hebrew chapter 11:23, ha? Ang sabi doon, itinago siya ng kanyang mga magulang sapagkat ang bata ito ay special. Ha? Sa King James Version, ang ginamit doon, proper. Ibig sabihin, nararapat. Sa Amplified Version, ang sabi doon, ay kaakit-akit. Sa NSEB version naman, kaibig-ibig. Sa NIV version, hindi pangkaraniwang bata. Hindi ko alam kung anong mayroon kay Moises. Ha? Gawa 7:20. Purin ang bugdod mo na Diyos. Nang panahong yaon ay pinanganak si Moises at siya'y totoong maganda. At siya'y inalaga ang 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Ha? Napansin ko mga kapatid, lahat ng talata na nababasa ko tungkol kay Moises ay sinasabi doon, magandang bata. Ha? Kaya doon siguro ako pinangalan. Ha? Yun ang pinangalan sa akin, Pastor Nestor. Gwapo. Hindi talaga totoo yan. Gwapo talaga ako noon. Hindi ko lang alam nangyari ko, anong nangyari ngayon. Ha? Yung mga magulang niya, inisip nila na napakagwapong bata ito. Ha? Kahit sino man tanungin mo ng mga nanay dito, sabi niya, gwapo. Sabi niya, gwapo ako. Sino may sabi? Nanay ko. O, sino pa paniwalaan mo? Nanay mo, yung iba. Di ba? Yung nanay at tatay, tanungin yung anak nyo, ang cute-cute ng anak ko. Ha? May magsabi ng pangit sa anak mo, nako, maniwala ka. Away talaga yan. Ha? Kahit ano pang itsura ng anak mo, mga kapatid, ang laging sinasabi ng magulang, ang ganda-ganda ng anak ko. Ha? Saan ka makakita ng magulang na sinasabi ng mga magulang, ay, ang pangit mo naman. Ha? Saan ka nakita ng ganyan? Yung anak mo, sinasabi ka, ang pangit mo naman. Bakit ka pa isinilang sa mundo ito? Ha? Wala ka marinig na magulang nagsabi na pangit yung anak niya. Lagi niya sinasabi, ang gwapo ng anak ko. Ha? At dito makita natin mga kapatid, hindi ko alam kung gaano ba kahalaga yung gwapo. Ha? Pero nakita ko mga kapatid, na itong si Moses ay talagang ginawa ng bugtong at pinagwapo talaga siya. Bakit? Sapagkat siya ipapaano doon sa ilog mga kapatid upang makita nung prinsesa, yung anak ng hari ng paraon, na makita siya, nung makita niya yung bata mga kapatid na in love, yung prinsesa mga kapatid, napakagwapong bata. Ha? Alam mo mga kapatid, yung paraon, siya po ay walang anak na lalaki.
Sa Egypt po mga kapatid, pag namatay yung paraon kasi parang Diyos sa kanila yan, ang magmamana yung kanyang anak. Just so happen na walang anak yung paraon, babae yung anak niya. Ito ay kasaysayan mga kapatid. Ang pangalan ng anak ay si Hatshepsut. Ngayon mga kapatid, itong si Hatshepsut, dahil wala siyang anak, at nakita niya si Moses doon mga kapatid na inanod, iniisip niya na yung Nile River, kasi yung Nile River, yan ang Diyos nila, iniisip niya, binigyan siya ng anak ng Diyos. So, ginawa ng nanay mga kapatid, nandun naman si Miriam, sabi niya, gusto mo bang may tagapag-alaga sa bata? Sabi ni Miriam, sabi niya, o sige, mag-alaga. Pagdating ng 12 years old, kukunin ko yung anak ko, dadalhin ko doon sa palasyo. So, si Jochebed mga kapatid, yung nanay ang nag-alaga kay Moses mga kapatid. 1 to 12 years old, siya ang nagturo sa kanyang anak mga kapatid. Araw at gabi, tinuruan yung anak ng mga turo at aral mga kapatid. Alam niyo, anak, ganun yung mga anak ninyo, ganun din gawin ninyo. Pag 1 to 12 years old, kaya mong turuan yan, kaya mong pandayin yan, kaya mong turuan ng tama. Pag lumagpas dyan, mga kapatid, hindi mo na maturuan yan. Kaya tingnan mo si Moses. 12 years old, dinala doon sa Egypt, pinaaral doon ng 40 years. Pero yung pananampalataya ni Moses, mga kapatid, hindi nagbago. Siya ay talagang kumilala at nagpupuri sa bugtong at buhay na Diyos dahil tinuruan ng magulang. 1 to 12 years old. Pinaka-importante yan mga kapatid. Lahat ng gusto mong ituro sa anak mo, 1 to 3, ituro mo na. Dahil pag lumagpas yan, mahirapan ka na. Kaya napaganda po mga kapatid. Nakita nilang potential ng bata na ito. Na napakagwapo. Alam mo mga kapatid, ang unang tungkulin ng mga magulang, ang unang-unang tungkulin ng mga nanay, ang unang-unang tungkulin ng mga tatay ay makita ninyo ang potensyal ng inyong anak. Na makita nyo ang anak mo kung saan siya magaling. Ano bang talento ng anak mo? Dapat yan ang unang-unang makita ninyo. Mga kapatid, mayroong kasabihan. At ayon sa kasabihan mga kapatid, kapag tumingin ka daw sa puno ng mangga o sa puno ng bayabas, pag tumingin ka sa puno ng bayabas, mga kapatid, mabibilang mo kung ilan ang bunga ng bayabas. Pero walang nagbilang kung ilan ang buto sa loob ng bayabas. Kaya mong bilangin, mga kapatid, ang bunga ng bayabas, pero walang nagbilang sa buto ng bayabas. Dahil yung buto ng bayabas, pag tinanim mo yon, maraming bayabas na darating. Ganon din sa inyong anak, mga kapatid. Tingnan nyo kung anong potensyal ng inyong anak. Mayroong isang lalaki, mga kapatid, na talagang magaling siya kilala nyo ba si Rosa Rosal? Kilala nyo yun? Sister Tessie? Yung artista. Si Rosa Rosal, mga kapatid, sikat na sikat yan noong unang panahon. Napagandang artista ng Pilipinas. At si Rosa Rosal po, mga kapatid, ay umalis sa pag-artista at siya po ay sumali sa Red Cross. At doon po niya mga kapatid nilaan yung kanyang oras upang paglingkuran ang buong mamamayang Pilipino mga kapatid. Rosa Rosal. Palakpakan natin si Rosa Rosal. Ganon po mga kapatid ating gagawin. At dito po makita natin itong lalaki na ito. Ang bugtong at buhay na Diyos, ganon din. Tayo mga kapatid, pag nakakita tayo ng tao, ang unang-unang nakikita natin, anong problema ng tao na yan. Pero yung bugtong at buhay na Diyos, ang unang-unang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos, yung potential mo. Anong mayroon sa'yo? And He wanted you to be a winner. Maging matagumpay ka. Alam mo yung nanay ko mga kapatid, mahilig mag-advise yun. Maraming in-advisean yun. Naalala niyo yung anak ni Elder Solo? Si Jojo? Mga kapatid, matanda na yon. Hindi nag-aral yon. Sabi ni Mama, mag-aral ka. Sabi niya, hindi na ako pwede makapag-aral, matanda na ako. Sabi niya, tulungan kita. Mag-take ka ng special exam para hindi ka nadadaan ng high school. O diretso ka na hindi ka nadaan ng elementary. Diretso ka ng high school. Nag-take ng exam si Jojo, mga kapatid. At siya po ay nakapasa.
At ngayon ay mataas na yung kanyang pinag-aralan, pati yung asawa niya ay mataas na rin ang, hindi ako nagkamali, nagtatrabaho na sa isang kumpanya. Paliko? Oo. Dahil mayroong taga-advise sa kanya. Ha? Ganon po mga kapatid. At itong bugtong at buhay na Diyos mga kapatid ay ang nakikita niya yung potential natin. Isa po sa alagad ng bugtong at buhay na Diyos ay itong babaeng nangangalang Mary Magdalene. Alam mo ito si Mary Magdalene mga kapatid ay isang babaeng babaeng mababa ang lipad. Pero ang nakikita ng bugtong at buhay na Diyos ay hindi babaeng mababang lipad. Nakita niya ang potential ng babaeng ito. Ha? Ang babae ito, mga kapatid, ay sinapian ng 7 demonyo. Pero hindi nakita ng bugtong at buhay na 7 demonyo. Nakita ng bugtong at buhay na Diyos kung ano itong si Maria na magmahal sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang kanyang nakikita, mga kapatid. It doesn't matter. Ha? God is not interested of your past, but He was interested on your future. Wala nang pakialam ang bugtong at buhay na Diyos sa nakaraan mo. Ang makita niya kung ano ang magiging kinabukasan mo. At yun ang nakikita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ang nakikita niya kay Maria, hindi yung babaeng sinapian ng demonyo. Ha? Si Pedro, mga kapatid. Alam mo ba si Pedro, kung nabubuhay ngayong panahon yan, si Pedro ay isang terorista. Alam mo yung mga teroristang mga Muslim, yung nagpapasabog sa katawan? Parang ganun si Pedro, mga kapatid. Zealot siya. Ha? Sa Pilipinas, parang mga NPA. Para siyang si Juma Sison. Rebelde. Ganon si Pedro. Ha? Pero hindi nakikita ng bugtong at buhay na siya ay isang rebelde. Ang nakikita niya, kapatid, kay Pedro ay isang taong handang ibigay yung kanyang buhay bilang pagmamahal at paglilingkod sa bugtong at buhay. Yun ang nakikita niya. At ganon din ang nakikita ko sa inyo, mga kapatid. Yung pagmamahal ninyo sa bugtong at buhay na Diyos, na mayroon kayong potensyal na maging matapat sa bugtong at buhay na Diyos hanggang sa huling wakas ng inyong buhay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yan ang nakita natin, mga kapatid. At dito si Josebed na ito, mga kapatid, ang tungkulin niya, na maging matagumpay ang kanyang anak. Ganon din kayo sa inyong mga anak. Ha? Huwag niyo sabihin sa anak mo, anak, bobo-bobo mo talaga. Ang tanga-tanga mo talaga. Alam mo, mga kapatid, pag sinasabi niyo sa anak niyo yan, karaunan talaga, magiging tanga talaga yung anak ninyo. Ha? Kasi yung sinasabi ninyo, yan na yung propesiya ninyo sa anak niyo eh. Ha? Kayo mga pamangkin ito ni Sister Cherry, pag may pinapita, Papa, ganito, sabi ko, ang galing-galing mo talaga, genius ka, matalino ka talaga. Naniwala naman siya. Oh. Nung pumasok siya sa eskwelahan, ganon-ganon siya, sabi niya, anong sinabi niya? Ang tagal naman, kailan pa matapos yan? Kasi ang galing-galing, kaya yung teacher naman, ang galing, ang tali-talino mo. Kayong bata, mga kapatid, ano yan eh? Ha? 1 plus 1. 2, ang galing-galing mo talaga. Sabi ng bata. Tuwang-tuwa siya, akala niya, ang tali-talino niya na. Akala niya, alam niya na lahat sa mundo. Kilig na kilig yung mga kapatid, dahil ang sinabihan siyang matalino. Ha? Itong si Joseph, mga kapatid, ang tungkulin niya ay palakhin ang kanyang anak na may takot sa bugtong at buhay. Yan din ang magiging katungkulan ng mga magulang na yung anak ninyo ay matuto silang mahalin ang bugtong at buhay na Diyos. Katulad nitong si Joseph na kahit si Moses, mga kapatid, 1 to 12 years old, ay talagang mas pinili niya ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Alam mo ba, kapatid, pag nag-invest ka, mayroong demand yan at mayroong ding rewards. Ha? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Ito yung kwento ng buhay ko. Ha? Nung ako po ay nag-aral sa Mountain View College, ako'y nagkuha ng theology. Ako'y nag-graduate noong March 1999. At nung ako po ay nag-graduate, mga kapatid, tuwang-tuwa yung nanay ko. Tuwang-tuwa din yung tatay ko. Yung nag-take ng GRCO exam, yung kuya ko, Brother Raul, sabi ng kuya ko, "Ma'am, maghanda tayo." Bakit? Sabi niya, nakapasa ako sa GRCO exam. I am one of the top 10 student in the Philippines. In the Philippines?
Nag-top siya, isa sa mga 10 top 10 na student. Talagang hinahag siya ng mama ko, mga kapatid. Yung kuya ko, hindi sanay nang niyayakap yun eh. Ganon kasi hindi sanay nang niyayakap yun eh. Ha? No, ako po nag-graduate, mga kapatid, tuwang-tuwa yung nanay ko. At nung pumunta ko doon sa Baloy, mga kapatid, sabi ko, Papa, graduating na ako. Invited kita. Pwede ka magsalita. Alam mo, mga kapatid, tumalikod yung tatay ko. Pagkatapos, mga kapatid, parang gumaganon siya. Pagtingin ko, mga kapatid, umiiyak si Papa. Hindi iyak na nalungkot, kundi iyak yun sa tuwa. At alam mo, sinabi ni Father Lahi, mga kapatid, sabi niya, buti ka pa nakapag-aral. Ako noon, gusto ko mag-aral. Ayaw talaga ako paaralin ng lola mo. Ha? Mayroong reward, mga kapatid, yung mga magulang. Yung makapagtapos yung anak niya, yung reward ng mga magulang. Ha? Reward yan, mga kapatid. Pero, mayroon ding problema. Ha? Nung ako'y maliit pa, mga kapatid, nung ako ay nasa elementary, ako po ay napasama sa isang fraternity. Napasama ko sa fraternity. At yung fraternity na sinalihan ko, yung kung sino talaga yung pinakagago at pinakatarantado na fraternity, yun ang sinamahan ko. Ang kabrad ko dyan, yung anak ni Duterte, si Pulong, si Francis M. Yan yung mga kabrad ko sa fraternity. Ha? At kaya kung saan yung gulo nandoon ako, mga kapatid, labas-pasok ako sa kulungan. Ha? Labas-pasok ako sa kulungan. O, tingnan nyo, yung pastor ninyo na labas-pasok sa kulungan, pastor na ngayon. Ha? Naging gun runner ako. Tagabinta ng baril. Ha? Isipin mo yan, yung pastor nyo, tagabinta ng baril. Oh. Sakit sa ulo ng magulang. Ha? Yan yung dinidiman at yan yung reward, mga kapatid. Pero ngayon, mga kapatid, ang tanong, paano ako makagawa ng epekto sa mundo? Ha? Kung gusto mong mayroong mangyari sa mundo, mga kapatid, sabi nga ni Mahatma Gandhi, sabi niya, be the change you want to see in the world. Kung ano gustong pagbabago na mangyari sa mundo, gawin mo sa sarili mo. At isang paraan pa, mga kapatid, na magbago mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Ha? Dapat yung pananampalataya natin, mga kapatid, hindi lang yung ang galing-galing mong magbugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang ganda pakinggan, mga kapatid. Tapos yung buhay mo naman, wala naman, hindi naman umaayon doon sa pagkabigkas mo. Ha? Jason? Ang pangit, mga kapatid. Dapat magkatugma yan, mga kapatid. Hindi lang in God, in Christ I trust. Ha? Dapat mayroon ding in Christ I trust and obey. Nandoon yung obedience, mga kapatid. Di ba? Kaya ito, mga kapatid, itong mga magulang ni Moses, hindi natin alam kung ano yung kanilang pananampalataya. Wala namang binanggit. Ha? Basta sinabi na mayroon silang pananampalataya at ang sinabi lang dito, mga kapatid, ay parang pinasilip lang tayo sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. At itong pananampalataya nila, sa loob ng 3 buwan, tinago si Moses. Ha? Bakit? Ang utos ng paraon, patayin ang bata. Lahat ng lalaki. Nagkataon, mga kapatid. Ha? Di ba? Alam mo, sa mga Muslim world, kapag pinanganak yung anak nila lalaki, pagpapala sa kanila yun, blessing. Pag babae, ayaw nila ng babae, gusto nila lalaki. At dito, mga kapatid, ito ay isang napakalaking krimen na ipanganak ang lalaki. Ha? At dito nakita, mga kapatid, kung gaano katindi yung kanilang pananampalataya. Ang totoong pananampalataya ay mayroong tapang. Sabi mo sa katabi mo, yung pananampalataya mayroong tapang. Ha? Bakit? Ang sabi ng batas, ano sabi ng batas? Pag lalaki, patayin. Ha? Dito nga lang sa vaccine, wala na, nagkanda-ugaga na yung mga tao magpabaksin. Ha?
Utos ng hari, sinuway nila yung utos ng hari. Ang sabi nila, papatayin kayo. Alam mo, hindi lang yung anak mo ang papatayin, pati ikaw papatayin. Pero mga kapatid, sinugal pati buhay nila. Napakatinding pananampalataya ng magulang mo. They are willing to sacrifice their life. They invest their life to their children. Nag-invest sila ng panahon sa kanilang anak, mga kapatid. Ha? Hindi man tayo nagkaroon ng diktador na hari na katulad nito, pero napakatindi ito nangyari sa kanila. Tayo, mga kapatid, nag-iimbita tayo ng mga tao na pumasok sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Pinapakilala natin yung bugtong at buhay na Diyos, na maging kabahagi sila ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At pinagpipray natin sila. Ha? Pero mga kapatid, yung pangaral, kailangan ng tapang. Kailangan ng tapang. Kasi hindi mo pwede ipakilala ang bugtong at buhay kung naduduwag ka. Ha? Pupunta ka doon sa mga simbahan na hindi ka naman welcome. Kailangan ng tapang yun. Tatawirin mo yung dagat. Pupunta ka doon, hindi mo alam kung tatanggapin ka ba. Pero mayroon kang tapang. Ha? Lahat ng pananampalataya, mga kapatid, ay nangailangan ng tapang. Hindi po yung pananampalataya na walang tapang. Tingnan mo mga kapatid, pag sinabing, inuman ng lason! Sabi, mabisa daw yung langis nila. Sabi ni Brother Gilbert, sabi ko, hamunin mo. Inuman ng lason! Ayaw talaga tumanggap. Bakit? May pananampalataya, pero walang tapang. Ha? Dito ka lang makakita, mga kapatid, sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, na may pananampalatayang mayroong tapang. Sabi mo sa katabi mo, matapang ka ba? Tingnan mo yung katabi mo, yan yung mga matatapang. Ha? Panahon ni Hitler, sabi ni Hitler, lahat ng mga Hudyo patayin. Ang magtago ng Hudyo, patayin din. Pero yung mga talagang may takot sa Diyos, mga kapatid, talagang isipin mo yung mga kapitbahay nila, mga kaibigan nila na mga Hudyo, tinatago nila sa bahay nila, sa basement, kung saan nila tinatago. They sacrifice even their life to save the lives of the Jews. Kailangan ng tapang, mga kapatid. Ha? Kailangan natin ng isang hindi ka panipaniwala na pakikipagsapalaran at pagtitiwala sa bugtong at buhay na Diyos. Yan yung pananampalataya, mga kapatid. Kailangan natin ng hindi ka panipaniwala na pakikipaglaban at pananalig sa bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Mayroong isang babae, mga kapatid, na talagang tinanong siya. Mayroong lalaki. Sabi niya, ano bang pananampalataya mo? Sabi niya, ako ay isang mananampalataya kay Kristo. Pinatay siya, mga kapatid. Dahil naniwala siya sa Diyos. Ha? Yung nanindigan sa pananampalataya, kapatid, yan yung mga taong matitindi. Pagdating ng panahon, kayo ay susubukin, mga kapatid. At sasabihin sa inyo, ano ba, Sabado, Linggo. Pag sinabi mong Linggo, putulin yung tinga mo. Sabado, Linggo. Sabado, putulin isang tinga, tapos kamay, tapos paa. Tapos hindi mo na kaya, sige, Linggo na lang, wala ka ng tinga. Wala ka ng paa. Pinatagal mo pa. Doon lang palang bagsak mo. Napakatindi, mga kapatid. At ito, si Moses, mga kapatid, ay talagang napakatapang. At natutunan niya yun sa kanyang nanay matapang. Kapag ang nanay ay tapat, yung mga anak ay may magmamana ng katapatan ng nanay. Sabi ng nanay, yung anak ko nagmana sa akin yan, matapat. Bakit? Mayroong nag-impluensya sa kanya. Siya'y pinalaki ng kanyang nanay. Tinuruan ng tamang aral, mga kapatid, at siya po'y naninindigan. Tinuruan siya ng mga turot aral ng mga taga-Ehipto, pero hindi niya pinagpalit. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya. Siya'y nag-decide. Hebrews chapter 11, 24-25, purihin ang bugtong buhay na Diyos. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. Imagine yan, adopted ka ng prinsesa ng Ehipto, tinanggihan niya. Na pinili pang siya tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala.
Ang ganda ng bahay, ang ganda ng palasyo, ang ganda ng nanay. Yung nanay niya nandoon sa barong-barong. Mas pinili pa niya yung barong-barong. Mas pinili pa niya yung kahirapan kaysa kilalaning mayaman na wala naman sa tamang turo at aral. Tingnan mga kapatid, ang simbahan ng Back to Christ, hindi tapos. Yung iba, bahay kubo lang, maliliit lang. Pero mas pinili ninyong maglingkod sa bugtong at buwan na Diyos dahil dito nyo natagpuan ang katotohanan. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Kaya dito mga kapatid, katulad ng nanay niya, nireject niya yung authority ng hari. Ha? At dapat yung pananampalataya ninyo mga kapatid ay consistent. Ha? Alam niyo ibig sabihin ng consistent? Tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Ha? At masabi nito, yung nanay ni Moses, consistent sa kanyang pananampalataya. Ha? Matapat sa kanyang pananampalataya. Sabi ng hari, patayin ang magtagaw ng anak. Hindi niya sinabi, paano lang papatayin tayo nito? Sige, patayin na lang natin. Hindi! Kahit patayin tayong lahat, hindi ko susundin ang utos ng hari. Masusundin ko ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ha? Tinakot na lahat. Ha? Tinakot na siya at lahat-lahat. Pero mga kapatid, talagang mas pinili niya ang bayan ng Diyos. Dapat ganun din tayo sa ating pananampalataya. Consistent. Ha? Kung ano yung pananampalataya mo dito sa loob ng simbahan, pagdating mo sa bahay, ay dapat ganun ka pa rin. Ha? Napakarami sa atin mga kapatid, gusto-gusto natin yung kantahin na, pinupuri kita, bugtong at buhay na Diyos. Mahal na mahal kita, bugtong at buhay na Diyos. Gustong-gusto natin kantahin. Pasabi, mahalin mo ang kaaway mo. Turuan mo kong ibigin ang kaaway ko. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Pwede ba yung kaibigan ko na lang kaibiganin ko? Huwag na yung kaaway ko? Ha? Magpatawad ka. Ay, di bali na lang. Ha? Mas gusto nating mahalin ang bugtong at buhay na Diyos, pero hindi natin kayang mahalin yung ating kapwa. Ha? Walang kalatoy-latoy mga kapatid. Ha? Kung mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, mahalin mo yung nanay mo. Kung mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, mahalin mo yung asawa mo. Kung mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, mahalin mo yung kapatid mo. Anak mo, mahalin mo. Kasi mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos eh. Doon mo mapakita yung pananampalataya mo. Mahalin mo ang pastor mo. Oh, yun na yung papalakpak kayo doon sa huli. Ha? Minsan sa buhay natin mga kapatid, hindi tayo consistent. Sa ating pamumuhay, hindi tayo consistent. Ha? Mayroong isang teacher mga kapatid, mayroon siya mga estudyanteng maliliit, gusto niyang mag-celebrate ng Christmas party. So, tinanong niya yung mga bata sa kanilang paaralan na gusto lang maintindihan kung talaga alam ba nila talaga na yung baby Jesus doon sa, tawag nun? Sa may sabsaban, ay naintindihan ba talaga nila? Ha? At sinanong ng teacher, sabi niya, nasaan ba ang ating bugtong at buhay na Diyos ngayon? Sabi ng isa, Ma'am, nasa langit. Sabi na isa. Sabi naman isang estudyante, Ma'am, nasa puso ko ang Panginoon. Sabi naman ng isang bata na medyo may sinto-sinto. Sabi, Ma'am, ako alam ko yan. Nagtingin yung teacher, sabi, ito na naman ito, medyo may kunting sayad. Alam ko, Ma'am, nasaan ang Panginoon, alam ko yan. Eh, sabi ng teacher, mayroon pa bang iba dyan? Sabi niya, ako ma'am, alam ko. Sabi ng teacher, sige, ikaw na. Nasaan ang Panginoon? Sabi niya, nasa CR namin. CR? Paano napunta yung Panginoon doon sa CR mo? Ha? Kasi, ma'am, narinig ko yung tatay ko. Pag pupunta ng CR, ano sabi ng papa ko? Diyos ko naman, ang tagal mo naman dyan. Sabi, nandoon daw sa CR. Ha? Tuwing umaga yung narinig niya, Diyos ko naman. Sabi niya, Diyos, nandoon sa CR, ang Diyos namin. Ha? Kasi narinig niya doon sa kanyang nanay, mga kapatid. Ha? Yan po. Kaya kung gusto mong magkaroon ng impact sa buhay mo, mga kapatid, mag-invest ka sa ibang tao, mga kapatid. Ha? Mamuhay ka kung ano yung pananampalataya mo na nagdidepende sa grasya ng bugtong at buhay na Diyos.
Nung ibinurol yung nanay ko, mga kapatid, may nagtestimonyo doon, sabi niya, yung anak daw niya pinaaral ng mama ko. Hindi ko nga alam na may pinapaaral yung mama ko. Ha? Ang bongga niya, ha? Sa ganung lagay ng mama ko, may mga pinapaaral pa pala siya, hindi ko alam. Hindi namin alam na may pinaaral pala siya. Isipin mo yan. At umiiyak pa yung nagtitestimonyo, hindi ko alam na yung anak pala niya pinapaaral ni mama. Ha? At makita natin ito, mga kapatid, na yung grasya ng bugtong at buhay na Diyos ay ipinakita niya doon sa nanay ni Moses. Ha? Mayroong ginawa dito, mga kapatid, sabi ng talata, mga kapatid, mayroong ginawa yung mama ni Moses na kakaiba. Ha? Na yung dumating na yung time na nahirapan na siyang itago si Moses, anong ginawa niya? Gumawa siya ng maliit na bangka. Basket. Ha? At nilagay doon sa bangka na yun na maliit na baruto. At nilagay si Moses doon sa may puntang ilog. At yung kanyang kapatid ang nagbabantay. Siguro, mga kapatid, parang trap yun eh. Sabi, nak, dalhin mo ito doon. Kasi yung prinsesa dyan lagi na nililigo. Pag dumating na yung prinsesa, itulak mo na. Ipaanod mo na. Ha? Kisa patayin yan. Sabi niya, paano kung patayin yan? Ako, hindi yan patayin. Pag nakita ng prinsesa yan, may inlove yan. Lahat nga ng tao dito na inlove sa kay Moses eh. Nung naanod na mga kapatid, nung makita ng prinsesa na parang may basket, sabi niya, oy, ano yon? Kunin. Nung makita mga kapatid, pagbukas ng ano tawag nito? Ng basket, mga kapatid, nakita si Moses, ang tangos ng ilong nito, ang gwapo nito. Pang Mr. Universe, sabi ng prinsesa, ops, bigay ng Diyos yan, akin yan. Ha? Pero ang pangit nyo, ipakain mo na sa buhaya yan. Ha? Pakain mo na sa buhaya. At sabi nga nun, ang ganda, ang gwapo ni Moses. Ha? Di ba? Hindi niya alam, mga kapatid, pero sabi niya, itaya ko na to. Mayroon bang nanay na ganon? Ibigay mo yung anak mo doon? Utak niya ginamit ng nanay. Hindi nga natin alam kung gagana ba yung gagawin niya. Pero hindi ko na talaga kayang itago itong bata na ito. Mamamatay ito. Subukan na lang natin. Ano natin doon? Ibigay natin sa prinsesa. Baka magustuhan niya. Di ba? Nagsugal yung nanay, mga kapatid. At sabi niya, Panginoon, kahabagan mo naman itong bata na ito na sana magustuhan ito ng prinsesa. At yun po ang nangyari, mga kapatid, nung nakita ng prinsesa, pinaubayan niya sa bugtong at buhay na Diyos. At nung makita niyong bata, mga kapatid, hinipo ng bugtong at buhay yung kanyang puso, mga kapatid, unang tingin pa lang niya na in love na siya sa bata. Sabi niya, ang gwapo nito. Anak ko to. Kasi yung babae, gusto niya magkaanak, hindi siya magkaanak. Sabi, ito na ang sagot. Ha? Habang pinapatay ni Paraon yung mga anak na lalaki, ang plano ng bugtong, patayin mo pala ha. Okay, ang susunod na maging hari, anak na mga taong papatayin mo. Gumagawa ng paraan ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun katindi ito. Ha? Ganun po, mga kapatid. At ganun din ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos sa atin. Ilalagay niya tayo sa isang lugar na magagamit tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Gagamitin ka niya. Ha? Ako, mga kapatid, hindi ko ginusto maging anak ni Commander Lahi. Ha? Hindi ko alam kung ano magiging future ko. Ha? Pero nilagay ako ng bugtong at buhay na Diyos sa lugar na ito dahil alam niyang dito ako magagamit ng bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ganon din, mayroon ding plano ang bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa inyo. Mayroon siyang plano sa inyo, mga kapatid. At ito si Jochebed ay pinili siya na maging nanay ni Moses. Katulad ng nanay ko na pinili, mga kapatid. Yung nanay ko na para maging nanay ko at ako'y maging anak niya. Ha? Hindi naman ako namili na, ako yan yung tatay ko, si Commander Lahi. Malay ko bang yung maging tatay ko? Kung pwede lang ako magturo ng ibang tatay, baka si Ayala pa ang ituro ko. O di kasi, sino ba yan? Si Manny Villar. Yan ang tatay ko. Hindi yan ang tatay mo eh. Sino ba bang ibang tatay na ituro mo? Siyempre yung tatay mo talaga. Ha?
Kaya anong tinuturo doon sa iba? Sabi niya, huwag kayong makinig dyan. Ayaw nila makinig, Pastor Nestor, na makita nilang magsalita si Pastor Lahi. Ha? Dahil whether you like it or not, lilitaw talaga ang Haring Agila sa katauhan ni Pastor Lahi. Ha? Diba? Si Birhen Maria, pinili ng bugtong at buhay na Diyos, isang birhen. Ha? Isang birhen, mga kapatid, nagkaanak. Ha? Si Pablo, isang taong mamamatay tao, mga kapatid, ang dami niyang pinapatay na Kristiyano, pinili ng bugtong at buhay na Diyos upang maging mensahero. Ha? Napakatindi ng ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Itong babae na si Mary Magdalene, sinapian ng 7 demonyo, siya ang pinakaunang babae na dumalaw sa libingan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Ang bugtong at buhay na sa pamagitan ng kanyang grasya, gagamitin kanya at ilalagay kanya sa isang lugar upang ikaw ay magamit sa gawain ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Mayroong kanya-kanyang katangian. Malay ko ba ito si Elder Jason, marunong pala ito magtula? Alam mo, magtutula-tula ka ngayon, sino ba matutuwa? Kahit siguro babae pag... sana ba yan si Sister LB? Ha? Halimbawa, mayroong lalaki manligaw sa'yo. Tapos sabi ni Jesus pagsulat niya, "Oh, LB, aking sinisinta. Mahal na mahal kita, ibibigay ko mga bituin sa langit." Naku, hindi na uso yan. Sino sasagot niyan? Kayo ba manligaw sa inyo ganyan? Sagutin ba ninyo? Wala, hindi nakikita ngayon yan, mga kapatid. Ha? I give you an example, mga kapatid, na ginamit ng bugtong po na Diyos. Sister Michelle Kabasag. Sister Michelle. Ha? Sister Michelle, mga kapatid. Siya po ang parang naging spark ng Back to Christ, mga kapatid. Ha? Hindi nyo alam kung anong nagawa ni Sister Michelle, mga kapatid. Sister Michelle ay dating sales lady, promodizer sa isang malaking mall sa Manila. Siya po ay nagbibenta ng mga damit na mga Adidas. Yan yung kanyang trabaho, mga kapatid. At si Sister Michelle, siya po ang nagpakilala sa akin at ako inintroduce kay Pastor Moncalo. Pastor Moncalo, siya naman nagpakilala na-introduce naman si Brother Gilbert at si Pastor Mans na nakilala ninyo, mga kapatid. Siya po yung convert. At si Brother Gilbert na ngayon po, mga kapatid, ay naging isa sa mga pinakamatapang na Back to Christ apologist at the same time troubleshooter, mga kapatid, sa Back to Christ social media, mga kapatid, na naghamon ng inuman ng lason na hanggang ngayon, mga kapatid, wala pa rin tumatanggap na mga nasa kabila. Ha? At tuloy-tuloy na, si Pastor Mancio naman, mga kapatid, ay naging vice-presidente, naging round-upper, siya umiikot sa lahat ng mga bahay-sambahan, mga kapatid. Isipin mo yan. Si Pastor Mancio, mga kapatid, galing El Nido hanggang Balabac, mga kapatid, motor lang ang gamay niya, kaya niyang puntahan. Ganon katindi yun. Kaya nga yung programa niya, Pastor Mans in Action, totoo yun. Ha? Hindi yun basta kwento-kwento lang, Pastor Anisor. Talagang kumikilos talaga yun. Ha? Sariling pera niya, gasto niya. Ha? Ganon po katindi yun sa gawain si Pastor Amancio Buntilaw. Si Pastor Mans naman, ay pinakilala niya kay Pastor Lai si Pastor Benji kasi kasamahan niya doon sa Banal na Bundok, mga kapatid. At si Pastor Benji po ang kauna-unahang Back to Christ sa kaharian na naging KBP broadcaster passer at the same time, mga kapatid, license to solemnize wedding. Pastor Benji na Mukatkat. At si Pastor Mancio naman na-invite si Pastor Claudio, Pastor Joseph na naging pastor naman, mga kapatid, sa Division 3 at Division 4, Division 3 si Pastor Claudio. At ito po, mga kapatid, naging haligi ng Back to Christ, mga kapatid. At ito naman dito sa Palawan ay nagkaroon ng revival ng Back to Christ dito sa pamagitan ng ating mahal na kapatid si Nanay Tessie De Leon. Palakpakan natin. Na lumipas ang matagal na panahon ay nanatiling nakatayo. Hindi mo alam, sino bang mag-akala na si Nanay Tessie ang maging daan na makilala natin si Pastor Nestor Manga, si Sister Fee Manga? It's because of Nanay Tessie. Ha? At dumami yung mga kapatiran dito, mga kapatid. Si Elder Jason na naging
elder, si Pastor Nestor, naging pastor, because of Nanay Tessie De Leon. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sister Dolls naman, siya ang naging daan naman na makontak doon si Mother Bing. Tama ba? Sister Tessie? Sino ba nag-introduce kay Mother Bing? Sino nag-introduce? Na pumunta si Robert Gilbert doon. Tapos, katapos ni Mother Bing, sila Nanay Bilya, sumunod na. Sila Pastor Nestor, Sister P naman, sumunod. At tuloy-tuloy po ang paglago ng gawain dito sa Palawan, lalong-lalo na ngayon mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At ganoon din po, Sister Michelle, ay yung kanya mga kapatid na nadala rin niya, Sister Jeremy, na ngayon naman mga kapatid, ay isa po naging inspirasyon natin na nagkaroon tayo ng Pastor Lai Live. It's because of our director, Miss Universe of my heart, Sister Cherry. Palakpakan po natin mga kapatid. At marami po ang tumanggap kay Pastor Lahi dahil po sa Pastor Lahi Live. At siya po mga kapatid ang salarin na yung ating Pastor Lahi Live ay naging world class, the unbeatable. Sabi nga ni Nanay Bilya nung pinanood niya yung programa ng Pastor Lahi, sabi ni Nanay Bilya, gumanon siya. Sabi niya, Pastor, tayo lang mayroong ganyan. Wala nang iba. Dahil may mga agila na lumilipad. Sabi niya, paano naging agila yun? Sabi niya, tayo lang mayroong ganyan. At marami po ang nanampalataya sa bugtong at buhay ng Diyos. Marami nagbalik loob sa bugtong at buhay ng Diyos. It's because of Sister Michelle. God is not interested of your past, but He was interested in your future. May kinabukasan ka sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo kapatid, hindi po tinitinan kung gaano kalaki ang trabaho sa bugtong at buhay na Diyos. Kahit gaano man kalaki ang trabaho, huwag mong tingnan ang sarili mo na naniliit ka, Pastor. Napakalaki ng gawain, hindi ko kaya yan. Mga kapatid, huwag mong tingnan ang laking trabaho. Tingnan mo kung anong kalaki ang bugtong at buhay na Diyos. Kahit gaano man kalaki ang problema mo, huwag mong tingnan kung gaano kalaki ang problema mo. Tingnan mo kung gaano kalaki ang bugtong at buhay na Diyos sapagkat mas malaki siya sa problema mo. Noong si Goliath ay sa David nakipaglaban kay Goliath, mga kapatid, napakaliit ni David. Hinabo niya si Goliath. Sabi niya, ipalabas niyo yung pinakamatapang. Lumabas si David, napakaliit. Bata pa, 17 years old. Yung kalaban niya kasi hanggang tuktok na yun, mataas pa yan. 9 feet tall. Sobrang laki ni Goliath, mga kapatid. Tapos, bata lang ang naghamon sa kanya. Napakatindi, mga kapatid. Di ba? Ang isang maliit na trabaho ay may isang malaking trabaho kapag yan ay binigay sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos. Yan po, mga kapatid. Ilalagay ka ng bugtong at buhay na Diyos sa lugar na kung saan ikaw ay magagamit at gagamitin ka ng bugtong at buhay na Diyos. At lahat ng limitasyon mo, makakalimutan mo yan. Si Pastor Ben, ang kinikwento ko sa inyo, mga kapatid. Sabi ko, Pastor Ben, kumuha ka ng radio program sa Cagayan de Oro. Sige, Pastor, maghanap ako. Tuwang-tuwa talaga siya. Report na siya. Pastor, sabi niya, mayroon na tayong radio program. Congratulations. Pastor, sinong magbo-broadcast? Natural ni ikaw. Hindi man ako marunong, Pastor. Si Pastor Ben, utal-utal, magsalita. Sabi ko, ikaw. Sabi, hindi ako marunong. Sabi, tutok ka lang. Bless kita. Noong kapatid. Noong nag-broadcast si Pastor Ben, mga kapatid, sa isang programa niya, umabot ng 100 yung kapatid niya salita. Magandang umaga, mga kapatid. Ang sunod natin sabihin, mga kapatid, kapatid, puro kapatid. Pero sige lang. Ngayon, mga kapatid, si Pastor Ben, tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita sa radyo, mga kapatid. Sabi ko, lahat kayo mga pastor, mag-take kayo ng KBP exam. Pastor, lahat ng pastor. Attend ng seminar. Seminar na. Sabi ko, attend kayo lahat. Take kayo ng exam. Pagdating ng exam, mga kapatid, 2 lang ang tumuloy. The rest, nag-back out. Nag-back out lahat. Nanay Tessie, nag-back out.
ang nag-exam si Pastor Ben at Sister Jean Lubay. Pagbasa ni Pastor Ben, English. Ano ang gagawin mo? English. Ha? Sabi niya, Pastor, di masabang. English. Ang daming sinabi, hindi maintindihan. Sabi ko, pasado ka dyan. Pagdating ng isang mga kapatid, sinumbit sa Manila, nung dumaan na doon sa machine mga kapatid, pumutok yung machine. Bang! Sabi ng KBP, pasado na kayo lahat. Sabi ng iba, naku, Pastor! KBP na sana kami! Yan ang problema sa inyo. Ganon katindi ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Kung naniwala ka lang. Ha? Kung naniwala ka lang, isipin mo kapatid, wala kang pinag-aralan, KBP board passer ka. Oh, sino bang matatawaran mo ba si Pastor Ben? Sabi niya, hindi man KBP yan. Ano hindi? License yan mga kapatid. Ha? Ganon katindi ang bugtong at buhay na Diyos. Manampalataya ka lang. Ha? Ito si Josephine, mga kapatid natin ni Moses, alipin ito. Pero yung pagiging alipin niya ay hindi naging hadlang upang gawin niya ang kalooban ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Napakatindi nito, patayin kapag nalaman. Ha? Pag nalaman lang na may anak ka, kasama kang papatayin. Ha? At yung plano niya, ano ang plano niya? Ipaanod sa ilog yung kanyang anak. Yun ang plano niya. Nilagay sa basket, pinaanod. Pero wala na siya ibang option, yun lang isang option niya. Ha? Napakaraming buhaya doon. Ha? Baring may ahas pa doon mga kapatid. Napakalimitado ng plano niya. Ha? Ako mga kapatid, 3 days, 150,000. Paano mo hanapin yung 150,000? Sa loob ng 3 araw? Ha? 200 mga kapatid. Paano mo hanapin yun, Nanay Tessie? But God responded the call. Kung ano yung limitation mo, doon sa bugtong at buhay na Diyos, bahala ka na. Ha? Nairaos namin yung kabaong, nairaos yung imbalsama. Pag tinanong ko, Pastor, kailan libing? Hindi ko masabi-sabi kung kailan libing. Kasi hindi ko alam kung saan ililibing. Ha? Pastor Nestor, paano mo ililibing? Eh, yung libingan, magkanong halaga ng Loyola? Ganito lang kaliit na libingan mga kapatid. 135,000. Nanay Tisi? Napakatindi. Ginawa nito ni nanay niya, ginawa ng basket. Ha? Hindi niya na inisip na, baka pumasok yung tubig doon. Baka may ahas doon. Napakalimitado ng plano niya. Ganon din tayo mga kapatid, napakalimitado ng mga plano natin. Pero kapag pinaubaya mo sa bugtong at buhay na Diyos, ano man ang mga pagkukulang mo, ano man ang mga limitasyon mo, kapag ginamit ka ng bugtong at buhay na Diyos, walang limitasyon sa Kanya. Walang imposible sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ha? Nung nag-umpisa ako mga kapatid sa gawain ng Back to Christ, pinakanta po ako mga kapatid. Sabi niya, kakanta ko doon sa Cunita Astrodome. Ha? Sabi ko sa ate ko, kanta ako. Yung ate ko mga kapatid, alam naman na talaga niya ako na netizen na hindi naman talaga ako singer. Hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong gumawa ng kanta mga kapatid. Mahilig lang talaga akong kumanta, pero hindi naman ako magaling kumanta. Ha? Hindi naman ako katulad ni Sister Steph na maganda ang boses. Wala talaga. Ha? Nung marinig ako mga kapatid, sabi ko, kakanta ko, tawa ng tawa yung ate ko. Kasi wala talagang believe sa akin yun pagkanta ng pinag-uusapan. Ako na ata yung pinakapangit na singer na kumanta mga kapatid. Yung ate ko naman, pag kumantayin, parang baka. Ang laki ng boses nun parang baka. Ha? Out of tune, out of touch, out of this world. Pastor Lahi. Pinakanta sa Cunita, sa Cunita Astrodome. Dumating ako doon at kumanta ko ba? Anong kinanta ko? Unasa na ang Haring Agila.
Pero mga kapatid, kahit hindi ako marunong kanta, grabe yung dasal ko mga kapatid. Mabuti naman, hindi ako nagkalat. Hindi ako nagkamali sa aking kakantahin. Ha? At ngayon mga kapatid, si Pasulahe, hindi lang marunong kumanta, marunong pang gumawa ng kanta mga kapatid. Ginamit ng bugtong at buhay na Diyos. Kung ginamit niya ako mga kapatid, I will impact the world. Mayroon akong epekto sa buong salibutan. At sa pamigitan ng paminsahe ay mayroon kayong napupulot na aral mga kapatid. Isa lang ibig sabihin mga kapatid, ginamit ako ng bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan ay sa Kanya. Purihin ang bugtong at buhay. Magsitayo tayo mga kapatid. Kapag ang daan ko ay Batiin mo sila, Ate Feli. at ang ilaw ko ay lumalamlam, Batiin mo si Ate Pele, kumustahin mo? noon kong mahal. Nais ko'y dito ka lang. Ano sabihin mo kay Sister Pele? Pakinggan mo ang aking dalangin. Gaano ka bait? Kasing bait ko? Isig mo ako'y kalungin. Bakit? Panginoon, kong mahal. Parang ako din. Hindi ka mabait. Hawakan mo ang aking kamay, at sa tahanan mo ako'y mananahan. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Inumin mo to, ha? Panginoon Jesus Cristo, Come on! Medyo mapait lang yan. Ikaw ang aking mahal. Hawakan mo ang aking kamay. Pagbabayan mo ang aking landas. Patayuin mo ako sa kahinaan ko. Ako'y pagod nang lumaban pa. Dahil sa Ano sabi mo kay Mayor Hagidorn? pagsubok, Mabait siya. sa kadiliman ako'y nalugmok. Gabayan mo ako sa liwanag mo, Panginoon aking mahal. Hawakan mo ang aking kamay, at sa tahanan mo ako'y mananahan. Parang ako. Si Ma'am Ellen. Ganon din si Ma'am Ellen. Mabait. Parating na ang gabi, ang kalungkutan Parang si Arlene. ko'y Oo. lipas din. Pa- Tsaka matapang siya. Parang si Chirime. Sa iyong Sira nga naman ang katangian niya. Anong katangian niya? Anong katangian niya? Bakit makati ang ulo mo? Bakit kumati? At sa tahanan mo Maganda hindi? ako'y mananahan. Manatangkati ka talaga. Maganda hindi? Maganda. Gaano kaganda? Diyos ng Siyempre, maganda kay nagustuhan ko. Sino kamukha niyang artista? Ay, huwag ng artista. Yung mga akin talaga. Ah! hawakan mo ang aking kamay. Patnubayan mo ang aking landas. Patayuin mo ako sa kahinaan ko. Ako'y pagod nang lumaban pa. Dahil sa paglapas ng mga pagsubok, sa kadiliman ako'y nalugmok. Gabay
At sa tahanan mo, ako'y mananahan. Ako'y mananahan. At sa tahanan mo, ako'y mananahan. Hawakan mo ang aking kamay. Hawakan mo ang aking kamay. Anong masasabi mo sa mga kapatiran? Ay, magtapat lang sila. Kay wala nang malapit na matapos ang mundo. At buhay na Diyos ng mga Diyos.